Matapos nga ang nakakahiyang pagkatalo kahapon ng Golden State Warriors kontra sa Oklahoma City Thunder, marami ang nambatikos ngayon sa kanilang team sa hindi nila pagpapalaro sa mga key player na sina Stephen Curry, Draymond Green at Jimmy Butler. Bukod dyan, hindi na rin naman naiwasan pa ng ilang mga reporter tanungin kung bakit nga ba hindi pinapaglaro ni Coach Steve Kerr si Jonathan Kuminga. Para nga sa inyong kaalaman, 7 magkakasunod na games na siyang hindi nakakapaglaro sa lineup at isang beses pa lamang siyang ginagamit o binibigyan ng minuto sa kanilang last 10 games. Kaya ang tanong, ano nga bang kalagayan ni Kuminga sa team? Well, ayon sa naging pahayag ni Coach Steve Kerr sa post-game interview, balak nga sana nilang paglaruin si Kuminga laban sa OKC, ngunit last minute nagkaroon ito ng lower back injury na rason bakit hindi pa rin siya nakapaglaro. Pero ayon sa ilang mga analyst, palusot ito ng Golden State upang hindi ang kanilang plano'y i-trade na ito sa January 15 kapag pinayagan na silang ipamigay siya. Ayaw rin naman nilang makaapekto sa momentum ng team ang issue nila kay Kuminga, kaya medyo tahimik nga sila ngayong gumagalaw. Samantala, dito naman, panay pa rin ang pagsilabasa ng mga haters ni LeBron James sa social media kung saan patuloy nga nila itong binabatiko sa kabila ng napakagagandang performance sa Los Angeles Lakers. Kesyo sinisira lamang nga daw ni LeBron ang lineup, ang chemistry, ang momentum ng team. Mismo si Coach JJ Redick na ang nagreklamo kay LeBron, nagkagulo-gulo ang opensa ng Lakers simula nang bumalik si LeBron sa lineup. Kaya mas mabuti nga daw kung iti-trade na lamang ito. Pero kahit gaano karaming batikos ang natatanggap ni LeBron, napaka-imposible pa rin sa Lakers na i-trade ang kanilang superstar. Una, meron nga itong hawak na no trade clause sa kanyang kontrata kung saan si LeBron ang may hawak ng desisyon kung lilipat siya. Walang kapangyarihan ngayon ang kanilang general manager na si Rob Pelinka at maging ang kanilang team owner na si Mark Walter na i-trade siya. Isa pa, malinaw, kailangan ng Lakers ang presensya ni LeBron James para mahubog ng husto si Luka Doncic bilang isang legit na championship superstar. Samantala, simula nga sa pagiging kulelat ng Los Angeles Clippers sa NBA simula sa regular season, ay naging isa nga sila ngayon sa pinakamainit na kupunan sa Western Conference sa pagkakaroon ng 6-game winning streak. At sa pinapakitang laro ng Clippers, especially ni Kawhi, hindi malabong umakyat sila sa Western Conference sa mga susunod na linggo. Ibig sabihin, malaki ang chance ang makapasok sila sa playoffs, which is ikatutuwa ngayon ang kanilang mga fans. Bukod dyan, ang pag-angat rin naman ng Clippers sa isang magandang balita para sa buong NBA dahil maiiwasan ng liga ang isang senaryo kung saan posibleng makuha ng OKC ang 2026 first overall pick. Para nga sa mga hindi dyan nakakaalam, hawak ng OKC ang 2026 first round pick ng Clippers na naging parte noon sa trade ni Paul George. Kaya kung sakaling bumagsak ang Clippers, malaki ang tsansang ang defending champ pa ang makakuha ng first overall pick. Kaya upang maiwasan ito, pathupang hindi mapaiya ang Clippers sa buong liga, susubukan ni Kawhi pigilan ito sa literal pagbuhat niya sa kanilang team papunta sa panalo.